We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of me. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of me. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of me. So welcome, Holy Spirit. We're in your presence. We are in your presence. Magandang gabi po sa inyo mga kababayan. Fill us Ako po ay bumabati ng naway na kapagupit sa kalagayan ang mga parte ng ating bansa at ang buong mundo. Naway ingatan po tayo ng Diyos sa lahat po ng mga panahon, mga kababayan. Mga kababayan, ang usapan po natin ngayon ay itong mga nangyayaring tungkol po sa pangayan, mga kapatahan na opisyal ng ating gobyerno at para bagang na po ay nag-aaway o nagsisira na sabi ko po sa inyo nung kaupula nung January 2024 ng plan. Pinauna ko na po sa inyo na kung panahon na ito, 2024, ay panahon po ito ng politika. Sapagkat darating na October 2024, ito po, itong year na ito ay magpapail na po ng mga certificate of candidacy ang ating mga local at national aspirants po, mga kababayan. Hindi ko rin maintindihan bakit nangyayari na nagkakaroon po ng parang nabuduhan, nandiyan sa po yung tinatawag na charter change na talagang gustong-gusto talaga nilang mabago ang ating constitution, particular doon po sa economic provision po ng ating constitution. At para bagang pati ang political provision ay makakatama rin po sa pagbabago ng ating talikapan, mga kababayan. Minsan hindi ko rin maintindihan yung bangayan ng dalawang Pangulo para bagang merong malaking senaryo, parang hindi totoo, parang scripted, na later malalaman na lamang ng buong bansa at ng mamaya na ay meron palang ganong mga senaryong darating. Ewan ko. Sa paniniwala ko, sa aking sarili, ay parang ito ay kanilang mga bangayan ay parang scripted lang. Yan ang aking mga kababayan. Kung sino man ang amuno sa darating na halalan o sa 2020 sa Panguluhan, mananatili pa rin pong mismanage po ang bansa at dahilang tayo po ay umihiral po sa atin ang mga batas na pawang ng usap natin. Bagamat ang mga batas din po sa ibang bansa ay nangungusap din, doon po ay pinatutupad po ng maigpit ng kanilang mga batas at ang mga kaparusahan po sa mga lumalabas sa mga batas, mga kababayan. Kaya nga po, sa totoo lang, hindi naman talaga kailangan baguhin po ang ating konstitusyon, mga kababayan.
kontaira lamang po ang judicial report ng Vice President. So kung ito po ay kakabatan, ay napakalaki po ang pagbabago na mangyayari dito sa ating bansa. Isa na po yung malikom po, yung 26,000 billion pesos sa tax liabilities sa mga tao at kumpanya. Eh yan po ay napakalaking pera po niyan magagamit sa ating bansa at sa ating pong mga. Imagine po, yan po ay 26,000 billion pesos. Ang utang po ng bansa natin ay almost 14 going 15 trillion. So kung i-minus ko po yung 15 trillion pesos na utang natin sa malilikom na tax collection na umabot sa 20,000 trillion pesos, eh halos hindi po mababawasan yung napakalaking pera po ng 26,000 trillion pesos. At yan po ay magagamit ng malaki sa kaunlaran po ng bansa at ng ating po mamamayan. At ang mga benefits ng ating mamamayan ay may bibigay po na ng mayon po. Tama na po dyan ang mga tagtaas po ng mga pension sa GSIS, sa SSS, sa mga PWD, sa mga ayuda na sinasabi, at kung ano-ano pa. At kung dumating man ang may patupad po ang letter to support, eh, marami na pong mga bansa ang magtitiwala po sa atin. At dahil lang wala na po kasing maghahari pa ng mga lord, tawagin sa ating bansa ang hari-hari. Akala mo kung sino may-ari ng ating bansa. Kung mawawala na po yan, yung corruption, mawawala na po. Pati nga yung mga heinous crime o yung mga pagpatay, mga tukutan, mawawala na po yan. Because the later report, everything is documented in real time sa buong population, lahat ng bansa. So araw-araw, nakikinig po ako ng radyo at yan po ang palaging laman po ng mga balita natin. Yung Carter King at ang mga pag-aaway po ng ating mga politiko na bago pa lang ay talagang nag-a-aspire na talaga na manado sa darating po ng alala ng senatorial at presidential. Talaga. No. So lang po mga kabugayan, ako ay naghahanap din po ng isang political party upang makasama po. Kasi nga po, sa malaki po ang chance na makasama po kayo sa senatorial listing o yung official slate, senatorial candidate na pagpipilian po ng mga tao sa darating na May 2020. Although nakuha ko na po yung contact information sa political party, ay hindi pa po ako nagbibigay ng payuhan. Nag-message pa lang sa kanya. Sana ay tuptupin ako sa isang political party. So nakakalungkot mga kaubayan, hindi na pagtuunan ng ating servants of government sa bansa. Diyan po ang taas po ng bilhin, ang mga smuggling, illegal drugs, corruption. Diyan din po ang mga human trafficking. At ang sikat na sikat sa media ay scamming, mga panloloko, andyan din po ang mga robbery. At ang iba pa, ang lahat po ay tumutukoy sa lahat of money. So, focus muna at makinig po muna tayo na welcome on this.
are in your presence. Fill us with your power. Live inside of me. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of me. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of me. So welcome, Holy Spirit. We're in your presence. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of me. Kaya po mga kababayan, welcome Holy Spirit. Napakaganda na kanta po niya sa group po ni Evangelist Pastor Billy Swagan. Tutuloy ko lang po kanina mga kababayan na nag-usapan natin na wala pa rin po kasi akong nakikita kung paano po pauna rin po ang bansa. Wala pa rin talaga akong nakikita ng tao. Kasi nga po, ang gagamitin pa rin po kasi nila kung mananalo po sila dyan, yung existing na umiira na mga batas, itawang nangungusap lang. Pero hindi po nakakakita po ng mga crime sa Iran. Kaya, kalokohan po yung mga nagsasabi ng tutukoy na corruption, tutukoy ng legal crime. Hindi po titigil po yan. Kasi nga, mga batas po natin, itawang nangungusap lang. Ibig sabihin, sabi ng batas, huwag kang magkukurap, huwag kang magbebenta ng illegal drugs. Po ang sabi ng batas. Pero, hindi po siya nakikita ng mga gumagawa o lumalabas. Kaya malakas ang loob ng mga kriminal na gumawa niya. Kaya nagpapatuloy po yan. Hindi po ma-document in real time kung sino yung mga taong yan at kung magkano ang involved na pera sa buong bansa po na kabataan. Yan po ang scamming. Hanggang ngayon, hindi po titigil. Araw-araw sa radyo, TV, yan ang laman ng mga balita. Yung tinatawag na mag-ingat daw kayo dahil baka pakuha daw po kayo ng pera sa inyong mga bank account. So, yan lamang po sasabihin ng mga expert na. Tapos yun ang sinasabi kong konkretong solusyon kung paano po yan babakasan. So, kabayan, ang later to support na lamang po ang the best at natin solusyon. Kung paano po wawakasan ang crime corruption at paano po kaundarin po ang bansa. Kasama po ang ating kasi nga po, under later to support, lahat po ay dokumentado na. Everything is recorded, everything is trackable. So ano man ang gawin, ang illegal na gagawin, everything is recorded, trackable, and traceable po, mga kababayan. Kaya wala pong makakaligtas po dyan. Lahat po, kung gumawa man sila dyan during the later to support, lahat po yan ay nauhuli po ng ating gobyerno. At yan po ay mapapunta. So yan lamang po mga kababayan. At ingat po tayo lahat. At ingatan po tayo ng ating Panginoon Diyos sa lahat po ng panahon. Mga kababayan. Live inside of me. Fill us with the power. Fill us with your power. Live inside of
We